Alam niyo na bata ako, sobrang hilig kong pumapak ng sinigang mix. Like, ilalagay ko yun sa kamay ko, nandidila-dilaan ko siyang ganyan. And kung makapapak ako ng sinigang mix, Diyos ko, parang ginagawa ko siyang candy. And ganun talaga ako ka-addict pagdating sa sour flavor. Nung high school ako, sinugod ako sa ospital dahil sobrang sakit ng tiyan ko. And it turns out, nagkaroon na ako ng gastritis. Yay! Well, na-develop ko yung gastritis kasi ang hilig kong kumain ng acidic foods. And after that, sobrang natakot na akong kumain ng mga sobrang aasim na pagkain. Not until today kasi nakaisip ako ng sobrang gandang idea. What if kumain kaya ako ng sour foods for 24 hours? Diyos ko, parang naghahanap na lang ako ng sakit ng tiyan at this point. Rule number 1, kailangan kong kumain ng maasim na pagkain for 24 hours. Rule number 2, bawal akong umulit ng pagkain. So ano pang inaantay niyong lahat? Let's go! Naalala ko yung 7-Eleven dito. For breakfast, namili lang ako ng something na medyo maasim. Yung tipong pwede ko pa rin siyang kainin sa breakfast kahit na maasim-asim siya. Ayoko naman ng something na sasakit agad yung tiyan ko umagang-umaga pa lang. And honestly, sobrang hirap pala maghanap ng something na maasim for almusal. Kasi feeling ko karamihan ng Filipino dish na maasim is good for lunch and dinner. Guys, luto na ang ating pancit canton. And nakakain na rin ako. Akala ko nagbibideo ko, hindi pa pala. In fairness, masarap siya, maasim-asim siya. Ngayon ko na lang ulit na-appreciate ang pancit canton na kalamansi. Like kung kinakain is yung spicy. Medyo maasim pero hindi pa naman siya masakit sa tiyan. Ito ang aking yogurt. Strawberry flavor. Galing naman ito, hindi siya dumidikit doon sa gilid. Bukan natin. Mix. Hindi mo maasim to. Medyo matamis lang siya. Sorry, hindi ko kakainin niya kasi hindi siya maasim. Shoggings! Saging na kulay green. Piling ko maasim pa siya. Ay, dumaasim siya. Piling ko tumataas na yung acid ko. Duduhin ako ng bigay. Lastly, for my drinks, calamansi juice ni Gina. Tikman natin ito, Gina. Kung masarap ko talaga. Tikman natin. Maasim na siya. Hindi naman siya super duper asim, pero may asim siya. Parang bibiglain siya mo. Parang natatain na agad ako. Sakit na agad ng tiyan ko. Next is sinigang mix. Dati mas marami pa dito yung kinakain ko. Ide-demo ko kung paano ko siya kinakain. Ganyan ako. Nauubos ko yan isang buon noon. Parang bumalik yung childhood ko. Ang sarap! Parang naluluto na siya sa tiyan ko. Naging sinigang na siya. Habang tumatagal, mas sumasarap siya. Tikman natin siya with the pancit canton. Nalagyan ko rin siya ng konti. Siya, hatian namin to ni Bricks. Ako muna. Sarap, no? Guys, ang sarap. Gawin niyo to. Kung gusto niyo extra maasim na pancit canton, ang sarap niya. Like, hindi siya sa sinigang. Lasa lang siyang pancit canton. Teka, na-earn na ako. Finally, for lunch, nag-decide kami kumain na lang sa restaurant. And naisipan ko mag-order ng sinigang na bangus. And sabi ko sa magluluto, mas asiman niya pa para talaga mas maasim itong kakainin natin ngayon. For the drinks naman, nag-order pa ako ng pineapple juice. Namili na rin ako ng lumpiang Shanghai kasi hinahabol ko yung sauce or yung sausawan niya na something maasim. Suka ba to? Ano ba to? Parang sweet and sour na sausawan. So may sour pa rin naman yun. Nag-request pa kami kay kuya na mas asiman niya pa ito na mahusay na mahusay. Tikman natin. Utang na maasim niya. Ang churop. Ang churop. Titikman ko yung sa ensaylada. Ano sabi ko? Ensaylada. Gaga ensaylada yung sabi ko. Tingnan natin itong mangga nila. Oh my gosh. Sobrang asim. Akala siguro ni kuya kanina dyan tesa ako. Masarap na sinigang nila insan. By the way, for my drinks pala, namila ko ng pineapple juice para extra asim. And for the dessert, namili ako ng turons. Hopefully, maasim-asim yung saging. Maasim-asim siya. I think lunch is done. Tingnan natin kung anong dinner natin mamaya. At this point, after namin kumain, parang kumukulo pa rin yung tiyan ko. Hindi na siya yung kumukulo na gutom. Kumukulo na siya kasi masakit na siya. Like, parang tumataas na yung acid levels ng tiyan ko. And sobrang kinakabahan na ako nito kasi feeling ko talaga para na akong magtatae. And nasa mall pa kami. Diyos ko po.
For dinner, nag-crave talaga ako sa paksiw. Kaso lang, wala kaming magbibilhan ng paksiw dito. So, I decided na kumain na lang kami sa Italian restaurant. And nag-order na lang ako ng pasta with meaty sauce. Marinara. Yes, marinara. Spaghetti sauce lang yun eh. Guys, it's dinner time. Naisip namin kumain ng Italian spaghetti sa Olive Garden. Maasim yung pasta nila dito, so I think perfect yun. Siyempre, may kasama silang salad. Medyo maasim-asim din to, so pasok na pasok siya. Garlic bread, pero walang asim yan. Sasaw-saw ko na lang sa sauce para umasim. For the drinks, meron akong lemonade dito. Kalasan yung candy na na parang nasa Coke na lagayan. Kalasa niya talaga. Oo nga. Di ba? Pag nilagyan mo siya sa tubig. I like it, I like it. Medyo maasim nga siya. Pwede na kung gutom ka. Cheers. Ito ang ating dinner for today. Mukha siyang maasim. Maasim. Yung Italian sauce parang na nabibili sa grocery. Naasiman na ako dun. Parang sinigang. Pero masarap. Kilabutan ako sa asim niya. I like it. Namili na rin pala kami ng calamares kasi nga iniisip ko baka ibigay na lang sa usawan sa amin is suka. And it turns out hindi siya suka, te. Pero maasim pa rin naman siya. And girl, meron pa siyang lemon dito. Nakainin ko na ito mamaya yung dessert ko. Meron siyang tomato sauce. Lasang natin sa bento. Oo. Sarap. Masakit na naman yung tiyan ko. Meron ka na naman. Pero natutuan ko kailangan igalaw-galaw siya. At this point, yung sakit ng tiyan ko, hindi ko na mapaliwanag. Gusto ko nang umuwi. Ang aking dessert naman. Parang sa sobrang asim niya, parang ang alat niya na. Oh my gosh. And for the whole entire night, parang ayoko nang ituloy yung challenge na to. Kasi para na akong nasusuka. Alam mo yung feeling kapag tumataas yung acid mo, para ka nasusuka, nahihilo. Side note, hindi na rin pala kami nakapag-merienda kasi nga ang sakit na ng tiyan ko, te. And feeling ko sobrang nabusog talaga ako dun sa lunch namin kaya hindi na ako nakapag-merienda ng hapon. Babawi na lang ako sa midnight snack. Sobrang dami kong biniling maasim na merienda, like maasim na snacks, chicherya, candy, drinks. And tikman natin kung sino ang pinakamaasim sa kanila. Pero ang hula ko, ang pinakamaasim dyan is yung cracklings. Feeling ko inom muna ako ng drinks. Ang taas na ng acid ko ngayon. Grabe naman yung alikabok nito. Tagal na nito sa kanila. Nafe-feel ko na. Tumataas na yung acid ko. Para ako masusuka na. And yun na yung nararamdaman ko ngayon. Ang asim nito. Feeling ko dapat ganito yung lasa ng lemonade kanina dun sa dinner namin. Simulan muna natin with... Hindi siya mabuksan. Ayitin ko na lang yung kilay niya. I'm so smart talaga, guys, ha? May putok. Tignan natin si Mang Juan. Ang sarap talaga. Ang sarap na ito. Very classic na merienda. Pag marami na yung kinain mo, yun na. Parang doon nasasakit yung tiyan mo. Very tolerable pa naman. Next, ang kalaban ng Mang Juan, si Martis. Open natin. Mas straight to. Yung mga laman niya sa loob, mas straight. And mas lasang bawang to. I can definitely say na mas fine yung parang powder na sa labas. Mas lasang suka to kaysa kay Mang Juan. Pero similar lang sila. Parang mas crunchy to kasi marami siya tingin mga bukol-bukol siya, oh. Pagdating sa asim, magka-level lang sila ng asim. Next one ay si cracklings. Ito na talaga ang feeling ko pinakamaasim na sa kanila lahat. Oh my gosh! Ang nabingi ako dun, ah. And sobrang laki nito kasi gigantic siya. Legendary. Matapang pa sa kilikili ng kaklase ko dun noon. Maasim talaga siya. And may anghang siya. Pag paulit-ulit mo siyang kinain, bago mo pa siya maubos, kulay white na yung uso mo. Ganun siya ka-asim. And tuturuan ko kayo ng proper way ang pagkain ng cracklings. Hindi kayo mandidiri sa hanap. Didilaan mo muna yung powder sa labas. Sa labas ulit. Once na dilaan mo na siya, pwede mo niyang kainin. Ang sarap! Asim. I think ito na ang pinakamaasim na Filipino snack. Kalasa nito yung pusit. Alam niyo yung pusit? Yung nasa maliliit na pack. Ganito din yung flavorings nun. Okay. So na naman ulit. Nanlilito na yung isip ko bakit yung panulak ko maasim din. Pero pala kung boy bawang na ganito, Diyos ko po, hindi pa pala tayo tapos. Namili pa ako ng suka kanina. Inumin ko na lang kayo suka, tapos kainin ko to. Napagawa ko muna kay Bricks to. Babalikan ko na lang to mamaya. Mga candy snacks. Simulan natin with Skittles. Mas gustuin ko pa yung kumain na lang ako ng manghang. Diyos ko. Feeling ko mas madali yun. Ito parang sakit na ng tiyan ko. Hindi ko na ma-explain. Skittles. Sakto lang pala.
Maasim din pala siya. Pag nilala mo na. Yung dila ko parang nasunog na siya sa gitna. Kakain ko ng maasim ngayong maghapon. Oh, asim chef. Next is itong Lush. Kaya ba yung laman niya sa loob? Lagi ko nakikita to sa mga grocery store. Ano ba to? Bubble gum ba siya? Mukha siyang bubble gum. May siya sobrang asim. Kasi siyang luma na. Hindi ko noon pa to dun. Hindi siya super duper asim. Tolerable siya. Also parang lasa na siyang basahan. Back to boy bawang. Meron tayong suka dito. Yes, gawa ni Brix yan. Oh, shit! This is chili cheese. Hindi ko alam kung masarap to. Ay, bababad pa daw dapat siya. Okay, pero anyways, pwede na yan. Pero mas masarap siya kahit cheese flavor. Ay, talaga maasim na to. Tunay na suka na to eh. Ah, ang sakit na yung tiyan ko! Parang feeling ko kailangan ko na naman uminom ng something special. Meron pa akong kalamansi dito. Talaga nga naman, no? Alam niyo ba, favorite na favorite ko tong juice na to. Binibili ko to noon. Parang lumalakas ako dahil sa asim. Pero nung binibili ko to noon, hindi ganito yung kulay niya. Parang pumutla na siya. Okay, matabang na siya. Oh, sa tadya ko. Next is this gummy worms. Tignan naman natin to. Yung pinaka-favorite kong gummy worms sa lahat. Asim niya. Pero hindi super duper asim niya. Kaya ikakamatay ko na. Next is another gummies. Sabi dito, this is sour glow worms. So, hindi ko alam kung anong pinagkaiba nila na itong dalawa ni Gecko. Mas maasim to. Hindi maasim yung powder niya sa labas, pero yung laman niya sa loob, sobrang asim. Meron pa tayong dalawa dito. Try natin itong Frutos. Ngayon lang ako nakita ng Frutos sa tamarind flavor. Wala akong makanap na sampalok. Gusto ko sana ng sampalok. So, ito na lang. Sampalok ka na. Mama ako, taga mo na. Yung sampalok na tunay. Parang lasa sampalok lang to, pero wala siyang kaasim-asim at all. Hanggang chupa chups. Grabe naman to, naka-separate pang ganyan. Ayoko na. Last but definitely not the least. Ayoko na kataya ko hindi pa ako magtain nito Side note buong pag-aakala ko Dutch milk siya. Like milk na gatas. Hindi pala Dutch mill pala. Like windmill Yun na, nakalagay sa logo niya, windmill. Ay, nakabukas na. Hindi, malakas pa lang. Tikman mo muna to. Asa normal naman. Hindi naman lumakas pa lang. Tikman natin. Maasim siya pero hindi siya sobrang asim. Hanggang ngayon, dighay pa rin ako ng dighay. Hindi pa rin kumakalma yung tiyan ko. And I think hindi na muna ako kakain ng maasim for the next 2 weeks. Yung dila ko para na siyang may sugat sa gitna. Na mahapdi na siya, para siyang may singaw. Yung taste buds ko, feeling ko na wala na sila ng effect. Parang wala na akong panlasa ngayon. Pero anyways, just like any other challenge, nag-enjoy naman ako dito. Mahirap ba siya? Yes. Kasi sobrang konti lang ng variety ng food na pwede kong pagpilian. Plus, ang sakit niya pa sa tiyan. Masarap kumain ng maasim. Pero again, lahat ng sobra masama. Kaya hinay-hinay lang kasi baka mamaya instead na mapasarap yung kain mo, mapasakit pa yung sikmura mo, te.